Paano gagawin natin dyan? So, dalawa yan. Isang variable acceleration, tsaka isang constant acceleration. So, pagka binariable acceleration natin yan, kunin natin yung final velocity niya. Diba? That is acceleration is equal to dv over dt is equal to 5 plus 2t. Tama? Variable separable. So, we have dv 5 plus 2t dt. Then, integrate. Ang initial velocity mo starts from rest 0 to the final velocity. So, the final velocity is equal to 5t plus t squared na lang. Plus c. Pero, ang initial time natin 0 and then ang initial velocity 0. So, that is tanggalin mo na yung 0 na c. No? Tapos, para ma-solve mo yung velocity at 10 seconds is equal to 5 plus 10 plus 10 squared. That is equal to 500 plus 600. Joke lang. 150. Tama? Tapos, nag-apply daw ng brake. Nagkaroon ng constant acceleration. So, ano yung maximum velocity? 50, no? Kasi pahinto na siya, di ba? So, dito sa unang point, no? Yung acceleration mo is 5 plus 2t. Pagdating dito, ang acceleration mo is negative 30. No? This is point 1, point 2, point 3. Sa point 1, ang B1 mo 0, ang B2 mo ay 150, ang B3 mo 0. Ayan, medyo mahaba pagka ganyan ginamit. So, ngayon, kaya naman yan i-solve. No? Alam ko naman kaya na i-solve yung ganon. So, ito, baka lang naman magustuhan nyo. Ito yung motion curves. Familiar kayo dito? Hindi. Hindi nyo na-try. So, ang ginagawa dyan is, dinadrawing natin yung velocity acceleration versus the time graph. So, una, nandito yung 10 seconds. Tapos, hindi mo alam kung saan siya hihinto. That is at a certain time t. Tama? So, una, nag-accelerate daw siya. A is equal to 5 plus 2t. If time is 0, di ba ito yung start natin, origin? If time is 0, ano yung acceleration? Hindi. A is equal to 5 plus 2t. If time is 0, 5. So, ito yung una yung point. If time is 10, acceleration is 25. Connect nyo lang. So, ibig sabihin, ayan yung acceleration natin. Tapos, nagkaroon daw ng negative 30 acceleration. So, nasa ilalim yan. Ano yung tanong? So, this is negative 30. Negative 30. So, ngayon, ito na yung acceleration versus the time graph. Okay? Ngayon, idodrawing naman natin yung velocity over versus the time. Ano yung equation ng line natin na to? That is A is equal to 5 plus 2t. Paano nyo kinukuha yung area nito ng trapezoid? O, diba? Ang area niyan is equal to 1/2 5 plus 25 times 10. Tama, ito kasi yung length na 10. Sundan? O magkano yung area? 25. Talaga ba?
Oo, 15 times 10, 150. So, this is the area 1. Pero, syempre, alam ko naman na masyadong basic sa inyo yung mga ganong area lang, no? Yung base B1 plus B2 times height, no? Tinuruan naman kayo sa calculus nyo, di ba, ng integral. Yung area under the curves. Di ba? Naalala nyo yun? Dami-dami pa nga nun. May parabola pa kayo. Ito, dalawa lang. So, ano yung y high natin? Ito lang yun, di ba? Di ba parang y high na to? Kasi y natin, ito yung a. Di gawin mo, that is equal to 5 plus 2t dt. Times, ang limit mo from 0 to 10. So, yan yung area. Magkano yung area? 150. Ngayon, kahit maging parabola man to, yung curve na yan, pwede yung gamitan ng integral. No? Kasi gumamit lang naman tayo dito ng strip. No? dt. Na-gets? Yung paano pagkuha ng area. Okay. So, meron ka ng area 1. Si area 2, ano yung area 2 natin? Rectangle lang, no? Ito yung area 2. That is negative 30 times t. Tama? Okay. Ngayon, this is, ano to, first degree, no? So, magiging second degree. So, kailangan mo si DI circle. That is DI plus minus plus minus. So, this is, ano yung area natin dito? Increasing, decreasing? Increasing, no? Tapos, nasa positive side. So, concave, upward. So, this is B2. Ito yung B1, di ba? Ang B1 natin, 0. Tapos, ang sabi, mag-i-stop. So, nasa na yung velocity niya sa 3? Nasa 0, no? So, i-connect mo lang. First degree lang yan. Kasi, 0 degree tayo dito. Kaya siya naging first degree. Okay. Ano yung V2 natin? Yung V2 natin, di ba yung change in velocity? That is equal to the area 1. Yung area sa taas. Nasundan? Eto. Di ba yung change in velocity is equal to area 1. So, magkano yung area 1 natin? 150 equals to V2. So, this is 150. Next. Yung pagbaba nito, this is B3, tama? So, ang change in velocity, B3 minus B2, is equal yan sa area 2, tama? Magkano yung area 2? Negative 30t. Ano yung B3? 0, nag-stop, no? So, magkano yung time? Anong negative 5? 5 seconds. So, ibig sabihin, yung time na to is 5 seconds pala. O ngayon, sir, para naman sa position equation, no? So, ano yung area natin dito? This is second degree. Paano kukunin yan? Sir, paano kukunin yung area niyan? Kasi di ba kailangan natin yung area para makuha natin yung position. Hindi nyo magagamit si 2/3, si 1/3 base times height. Bakit? Kasi, yung trapezoid natin, hindi dito yung vertex. Ibig sabihin, hindi dito yung vertex ni parabola or ni spandrel. So, paano gagawin nyo dyan? Siyempre, medyo matalino tayo ng konti, no? Kunin natin yung equation nito ng curve na yan. So, paano nyo kunin yung equation ng curve? Diba, galing ka kay acceleration.
Si acceleration is equal to 5 plus 2t. Sundan? Para makuha mo yung equation ng velocity, dB is equal to 5 plus 2t dt. Okay? And then integrate. Integral ng b, 5 plus, 5t pala, sorry. 5t plus t squared. And then yung constant of integration, 0. So ngayon, alam mo na yung velocity mo. That is equal to 5t plus t squared. Ngayon, paano nyo kukunin yung area nito? Di gamit kayo ng strip. No? So, to solve for the area 3, si area 3, that is equal to the integral of 5t plus t squared dt. Ang limits mo from 0 to 10. So, magkano yung A3? Kanina ang lamig. Parang, sino nagpatay ng aircon lahat? Magkano? 0.333. Okay. So ngayon, masasolve nyo na yung position. Paano yung concavity niya? So this is, increasing, decreasing? Positive, negative area. Okay, positive. Increasing, positive. So, magiging, pag ganun siya, concave, upward. So, ito na si S1. Magkano yung point nyo? 583.333. Okay? And then, S2. How to solve for S2? Yung pag-angat niya dito. Ito, ano to? Decreasing, increasing? Decreasing. Positive, negative? Positive. So, pag positive, iaangat nyo, pataas, no? So, paano yung magiging concavity natin? This is decreasing positive, concave, downward, no? So, this is S2. So, to solve for S2, that is equal to S1 plus yung area 4. So, area 4. So, ang S1 natin is 583.333 plus, ang area 4 is triangle, 1/2 by 150 by 5. So, magkano si S2? Magkano? 9? Ito yung total distance traveled. Ano yung mga hinahanap? Maximum velocity. Ano yung maximum velocity? Makikita nyo yung maximum velocity sa, syempre, velocity versus the time. Ano yung highest velocity? 150. Next question. Total time travel. 15 seconds. No, bakit naging 15 seconds? No, ito kasi yun nung huminto siya, 10 seconds plus 5 seconds. Actually, pwede rin to, di ba? Ano yung equation nito? Tama ba? This is negative 30t ba to? This is the velocity. Pwede nyo ding i-integrate yan. No?
integral ng negative 30t from 0 to 5, no? 0 to 5. Pwede rin yun. So, i-utilize nyo maigi yung paggamit ng integral, lalo na sa ibang subjects. Pero kung kaya nyo to i-solve using the formula, okay lang din, no? Katulad nung kanina, tinuro naman natin yan. Ito. Same to ng mga nasa-solve natin. The car in the figure, di man kailangan, starts from rest and travel along the straight track such that it accelerates daw ng 10 meter per second. So, ito-drawing mo siya sa acceleration versus the time. So, that is for 10 seconds. So, this is the time, 10 seconds. Tapos, ito ay 10 meter per second squared. Ito yung acceleration. Tapos, then decelerates at 2 meter per second squared. Nang hindi natin alam yung time. So, this is 10. Ito, t. Hindi natin alam yan. Okay. Area 1. Area 2. Draw the V versus the time, S versus the time graphs. Determine the time needed to stop the car. How far has the car traveled? So, area 1, ano yung area 1 natin? 10 times 10, which is 100. Area 2, negative 2 times t, or negative 2t. Okay, drawing nyo lang si velocity versus the time graph. Okay. So, start tayo. Sabi, starts from rest. Ibig sabihin, ang initial velocity natin, 0. Tapos, area 1, positive. Tapos, 0 degree, therefore, increasing upward. So, magkano to? Yung point na yan. That is the area 1. That is equal to 100. Okay? Tapos, si area 2, this is a negative area, so 100, magre-rest siya, which is 0. No? Ayan, this is time t. Positive area, positive area. Lagay mo area po 3, tas area 4. Okay. Ngayon, para makuha natin si time t, di ba yung change in shear, di ba this is 0.3, 0.2. So, yung B3 minus B2 is equal to negative 2t, or yung area dun sa taas. So, ang velocity sa 3, 0. Ang B2 ay 100 is equal to negative 2t. So, magkano yung t? 50 seconds. So, we have 50 seconds. So, ano yung total time needed to stop the car? 60 seconds. Total time. Then, to solve for the position, okay, DI circle. Pero okay lang naman kung masanay kayo na kahit hindi nyo na-drawing. Plus, minus, plus, minus. So, ito, ano to? Increasing, decreasing. Increasing. Positive, negative. Positive. So, concave,
upward. So, ano kaya yung value ng position natin dyan? Yung area 3. So, how to solve for area 3? That is equal to 1/2 by 100 by 10. So, magkano yung area 3? 500. Tama. So, ito si S3. Therefore, S3 is equal to A3 na equal din sa 500 meters. Then, for S4, ito ano to? Decreasing, increasing. Decreasing. Positive, negative. Positive. So, concave. Downward. Positive uli. So, paangat siya pala kaya yan. So, ito na si S4. No, yung total distance traveled. So, si S4 equal yan kay S3 plus area 4. Ano yung S3 natin? That is 500. Plus area 4, that is equal to 1/2 by 100 by 50. So, magkano yung S4? 20,500 or that is 3,000 square meters. So, ito yung total distance traveled. Actually, yan, similar naman yan pag gagamit yung formula. No? Tapos, mas madali na to kapag, for example, hinahanap yung what is the velocity when time is equal to 5 seconds. So, itapat nyo lang. Ito yung 5. Kunin mo na yung velocity dito at 5 seconds. O, velocity at 30 seconds. Kunin mo lang yung velocity dito. Diba? O, what is the distance traveled at 30 seconds? No, nandito yun. Kunin mo yung velocity, speed dito. Position. Yun na din yan. Ayan, ganun lang. Mas madali siya kapag tinable. Antok na ako. Oo nga, may reports pa ako mamaya. Pahinga mo na siya. Hindi matutulog ako mamaya, 3 to 6. Kumain na ako. Did you eat Princess? Kumain mo na. Para sa ramen. Wag na. Second year kayo, di ba? Hindi nga tumagos sa... Ay, dyan si Sean. Natrash ako kahapon sila, si mga estudyante ko kahapon. Grabe yung comment ni Raymond, sir. Ang sakit. Hindi na lang yan. Ito. Overall champ naman kayo, wala naman tatalo dun. An automobile starting from rest. Dito yung acceleration versus the time, velocity over the time, position versus the time. Isa-isahin nyo lang yung drawing. An automobile is starting from rest, speed up to 12 meter per second. So, sa tingin nyo, saan natin ito-drawing yon? Sa velocity over the time. Tama? So, ang sabi, starting from rest, papunta sa 12. So, ito yung 12. So, ano yung value nito? This is 12. Tapos, ito T, hindi natin alam to. This is T1 na lang.
At a certain time, hindi natin alam kung ilang oras siya nag-travel. Tapos, meron daw siyang constant acceleration, no? So, kapag constant acceleration, so horizontal lang yan. So, this is T1 din, hindi natin alam yan. So, ano yung constant acceleration? 1.2. Tapos, sinabi, runs at fast speed for some time. Sir, paano ibig sabihin nun? So, fast speed, ibig sabihin, constant yung speed. No? Hindi natin alam kung hanggang saan siya tumakbo, kung ilang oras siya tumakbo, no? So, lagay na lang natin, this is T2. Tapos, ito T1. Ayan. Tapos, di ba pagka constant yung speed, 0 yung acceleration. Next. And finally, comes to rest with a deceleration. So, pagka nakarinig kayo yung deceleration, yung acceleration natin, negative. No? Ano pa yung mga word na naririnig nyo, no? Pagka may narinig kayo na nag-brake, nag-apply ng brake, syempre, stop, ihinto yun, ano, magde-decelerate. Ano pa? Yung mga word na retarding, familiar kayo, narinig nyo yun, di ba? Yung sa trend? Retarding. Kasi syempre, pagka retard, di ba? Pabagal, no? Or syempre, pagka parang matatanda, retard. Joke lang. Ay! Ako yun, no? Grabe. Makabago. Bagong curriculum siguro yun. Parang ano, joke lang. Wala. Ako yun. Next, decelerate. Ibig sabihin, mag-stop siya sa certain time. T3. Tapos yung acceleration natin ay negative 1.5. Okay? T1, T2, T3. Tapos, ang total distance traveled, di ba parang pag ganyan naangat, constant, tapos pag ganun. So, yung total distance traveled, that is equal to 300. Bakit naging ganito yung drawing niya? DI circle lang yan, no? Okay, DI circle. So, this is plus minus pa pala. Increasing, di ba palaki ng palaki? Positive. So, concave, upward. Tapos, constant siya, 0 degree. Pagdating dito, straight line lang. Tapos dito, this is decreasing, positive. Ba ganun? Okay. So, sir, paano yung gagawin natin dyan? Lipat ko lang yung DI circle. So, paano yung ang alam natin, di ba yung area dito sa taas, area 1, area 2, di ba ang area 1 is equal to 1.2 T1. Tama? Yung area nito, ano yung length natin? That is T1. Tapos, di ba yung change in velocity, that is equal to 12. Di ba ito yon? 12 minus 0. So, magkano yung T1? 10. Okay? T3. How to solve for T3? Di ba yung T3 natin, yung area 2 is equal to, sumulat. Negative 1.5 T. Equal yan doon sa change in shear velocity, which is equal to 0 minus 12. So, magkano yung time? 3. Parang 8. Joke.
8 seconds. Tama? O, si T2 na lang. Paano natin solve si T2? Alam natin na si area 3, area 4, and area 5. Di ba una aangat tayo? Yung iaangat natin from here is the area 3. Tama? Plus area 3 plus area 4. Ito naman yung point na to. And then area 4 plus, and then area 2, 3 plus 4 plus 5. Ito yung total distance traveled. Ibig sabihin, si ST is equal to area 1 plus area 2 plus area 3. So, magkano yung area 1? Ay, joke. Area 3, 4, 5 pala. Area 3, that is triangle 1/2 by 12 by 10. T1, no? Plus area 4, 12 times T2 plus 1/2 by 8 by 12 equals 300, no? So, magkano si T2? Magkano? 16? 16, sir. So, ano yung total time traveled? So, total time is equal to T1 plus T2 plus T3. So, total time is 30. Okay, sige, copyahin yung picture. Pero, observe nyo muna. Upload niyo sir yung sa YouTube. I-upload ko naman yung lecture. Uploaded naman na halos lahat. Hanapin nyo na lang. Marami din mga problem pa dun. Upload niyo na yung post. Ito bago to, parang wala ata ako nito sa YouTube. Sir, may answer na po yan, sir, pag in-upload mo. Pag may answer na po. Umabot kasi ako ngayon eh. Nakaraan hindi ako umabot dito eh. Ni-skip ko. Tapos binigay ko yung mga problem na to sa kanila, hindi ko tinuro. Nasagot naman nila, kaso matagal nga lang. Gagamitin nyo to sa ano ha? Sa MECDEP. Yung DI circle. Di ba parang sa shear and moment diagram nyo? Di ba yung loadings nyo? Ganito sa moment diagram. May beam. Tapos may loads. Ayan, mga ganyan. Idodrawing nyo yan. O, may reaction, aangat. Loads, no loads, baba, angat, baba. Tapos yung area nito sa taas, yun yung iaangat mo pa ganon, aangat, tapos pababa. Parang pa ganon. At saka dito madali nyo matitignan kung ano. For example, yun nga. What is the velocity when time is equal to 5 seconds? For example, ganun yung pinapahanap. Ay di punta kayo sa 5 seconds dito. Tapos kunin nyo yung velocity dito. Kung 10 to, tapos 5, edi 6. No? Nang hindi na kayo gumagamit ng formula. What is the velocity when time is equal to 15 seconds?
Ito yung 15, di ba? Eh di 12. Oh, what is the acceleration when time is equal to 8 seconds? Ito yung 8, di ba? Eh di 1.2. So, babasahin nyo lang dito sa graph. Hindi pa, marami pa, 6 pa yan. Last 3. Ay, mali. Ano itong problem na yan? Okay. A subway train travels between two of its stations. Stops with the acceleration. Two station stops with acceleration scheduled shown. Determine the velocity after 14 seconds. Eh, dilagyan nyo ng mga area, di ba? Area 1, Area 2, Area 3. Ang area 1 natin is equal to, tama ba? Area ng rectangle, 8. Area 2, 2 times 6. That is 12. Area 3, that is equal to 10, negative 2 times delta t. O, yan lang. Okay? Next, drawing nyo naman yung velocity over the time. Okay? So, una, 0 degree. So, aangat tayo pataas kasi positive yung area. So, magkano iaangat niya? Yung area sa taas, yung area 1, that is 8. Si area 2, 8 plus area 2, that is 20. Tapos, constant, zero acceleration kasi. Tapos, ang sabi, i-stop, no? Ibig sabihin, yung 20 papunta dito, that is 0. So, this is the velocity versus the time. Oh, next, lagyan nyo ng area. Area 4, area 5, area 6, area 7. Ano yung unang question? Determine the velocity after 14 seconds. So, ito yung 14 seconds. No? Ano yung velocity niya? So, velocity at 14 seconds, magkano? 20. Determine the time interval delta t during the train breaks to stop with a deceleration of 2 meter per second. Di ba ang sabi natin, yung change in velocity is equal to the area 3. Okay? So, yung change in velocity is 0 minus 20 equals to area 3, negative 2 times delta t. So, delta t is equal to okay? Next, determine the distance between the station.
Okay, yung total distance, syempre, i-add nyo lang yung mga area nito, lahat ng area, tama? Kasi velocity na to, di ba? Therefore, that is area 4 plus area 5 plus area 6 plus area 7. So, magkano yung area 4? Triangle, no? This is 8, 6, 10. 10, 10 din. 10, 10. Plus, magkano yung area 5? 1/2. Trapezoid, no? 8 plus 20 times 6. Plus, rectangle. 20 times 10. Plus, triangle, 1/2 by 10 by 20. So, magkano yung ST? 500, 416 meters ba to? For example, pinapahanap yung velocity when time is equal to 10 seconds. Ito, kung ano yung velocity dito. Sa 10 seconds. So, 2. Ganun lang. Sir, paano yun? Turuan ko kayo ng Caltex, sir. Caltex. Turuan ko kayo ng mga Calcutex. Pero, madala naman siyang gamitin. Sandali.